Sino ang naligwak? Sino ang kumabog sa aking weekly top 5 prediction? Hello Parawelas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when comes sa maglabas ako ng aking mga video. At ngayon, ilalabas ko na ang aking hot picks sa weekly top 5 ko for February, ano pinagsasabi ko? March 9, 2025. Ayan, syempre, last week number 1, Quezon Province, number 2, Bohol, number 3, Siniloan, Laguna, number 4, Taguig, and number 5, Sultan Kudarat. Ayan yung ranking natin last week. Ngayon, sino na ang kumabog, sino ang nanatili, at sino ang naligwak sa top 5? Sino ang bagong pumasok? O, di ba? Siyempre, may pumasok, may naligwak ng bonggang-bongga, or may naiba ang placement. Ganun lang naman talaga ang ating eksena ngayon kasi weekly top 5 nga ito. So, ang nilabas lang nila activities, ano yon? Activities ay syempre yung headshot na, ano ba tawag doon? Yung headshot photos nila. Syempre, binasihan din natin ng bonggang-bongga doon kung sino ba ang umangat at kumabog for today's video. Ha? So, eto na nga ang aking bagong top 5. My number 5 sa aking listahan, Siniloan, Laguna, Iliana Marie Aduana. Kabog din naman siya so far. Nandun pa rin naman talaga siya sa contention. Pero sa mga botohan, medyo hindi siya umaabot. Tapos sa mga eksena, maraming bashing na nagaganap. So sana i-take ni Eliana yung iba as constructive criticism. Kaya nababash siya kasi sa mga paulit-ulit na mga interview ay same at same lang din yung sinasabi. So sana i-take niya yun, sana ay tanggalin niya o kaya i-take as constructive criticism. Hindi yung pambabash lang. So far, for me, Siniloan, Laguna is my number 5 sa aking listahan for March 9, 2025. Ayun! Number 4 sa aking listahan, Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. At talagang kakabog talaga ito ng bonggang-bongga si Miss Sultan Kudarat. At nagtap pa siya sa akin sa headshot photos niya. Ang ganda niya. Pinakita niya na ang tunay na Sultan Kudarat. At talaga, sure, kakabog talaga ito sa competition. At kailangang lavan ng bongga si Miss Chelsea Fernandez. So far, pataas ng pataas ang kanyang eksena. And hopefully, ay hindi na siya malaglag sa top 5. Chelsea Fernandez of Sultan Kudarat. Sana lang sa Sultan Kudarat, iboto naman ninyo siya sa botohan para automatic, 'di ba? Papasok si Sultan Kudarat. Kailangan ng makinarya, kailangan ng boto ng mga taga-suporta. My number 3 sa aking listahan. Nako, nalungkot ako. Nalaglag siya ng very light. Oh no. Parang alam na ninyo. My number 3 sa aking listahan, Tyra Goldman ng Bohol. Naglaglag siya ng 1 spot from last week number 2 kasi nga, diva, hindi giving ang kanyang headshot photo doon sa Pina Beauty. So, parang napaglaruan or I don't know, hindi niya alam ang angulo niya. Hindi ko talaga bet yung kanyang photo doon. So, kahit na malakas siya, syempre, nagmamatter pa rin yun kasi isa yun sa mga challenge na umi-eksena. Ang ingay, diba, sa baba. So, kailangan lukubin ko lang ang kanilang mga boses kasi empower din naman talaga. Nag-uusap lang naman sila doon pero kailangan ang lakas ng boses. Charot lang. Ayun nga, si Bohol, nalaglag na sa number 3 kasi hindi ko, siyempre, yung iba, nagbigay ng magandang materyales.
Mabuti nga hindi pa siya nalaglag ng sa number 4 or number 5. Number 3 lang. But still, one of the talagang i-consider talaga natin na manalo sa competition ay etong si Bohol. Sa number 3, Tyra Goldman. Di ba? My number 2, oh my God. Hindi ko inaasahan to na aangat siya ng bonggang-bongga sa aking listahan. Number 2, sa aking listahan, Taguig, Katrina Ligado. Di ba? Sabi ko sa inyo wag lang tong pagsalitain winner na to. Ito papadala ko Ako lang, kung ako ang organization, kung ako lahat, ito ipapadala to, walang lang pagsalitain. Sana wala ng Q&A sa Miss Universe winner to, walang duda. Ganda, tangkad, kabugera, lahat na lang. Nakita mo yung bagong photoshoot niya. Ang ganda talaga. Talagang, come on. Hindi, sumali dito si Katrina Ligado, hindi para pam-pam lang, kundi talagang, wow. Amazing ang mga binibigay na materyales at talagang so far talaga parang naselyuhan niya na ang top 5. Parang mga ganung level. Sa iba, hindi sila nagagalingan dahil nga yung com skills nga yung pabor sa kanila. Ako, nowadays kasi yung Miss Universe not in the com skills part na. So, talagang aangat talaga ng bonggang-bonggang itong si Taguig. Kaya number 2 sa aking listahan, Maria Katrina Ligado ng Taguig. Di ba? Sana hindi na bumaba, di ba? Kagaya ng iba, bumababa ng bumababa. Next, eto na guys, still at may number 1 for the 4th week, Maria Atisa Manalo ng Quezon Province. So, lahat ng materialis hindi siya disappointment. Giving lahat. The personality interview, the personality showcase, the headshot, everything giving. I love it. That's why still at na number 1 pa rin Maria Atisa Manalo at mukhang malapit na siyang kabugi ni Katrina. Ay wag siyang patulog-tulog dyan. Malapit na siyang kabugi ni Bohol. Wag siyang pakampante ng bonggang-bongga. But for sure, Maria Atisa Manalo, kakabog din naman talaga ito sa competition. Siyempre, wag pabayaan kung magpasa ng mga materyales sa Miss Universe Philippines o kung anumang photoshoot yan, gawin yung best ng bonggang-bongga. At huwag kalimutan ang maging relax and simplihan lang para litaw ang beauty. Sana kayo ni Sultan Kudarat para mangibabaw lalo sa competition. Ayan guys, ang aking top 5 ngayong March 9, 2025 sa aking weekly top 5. Maria Atisa Manalo ng Quezon Province, Maria Katrina Ligado ng Taguig, Tyra Goldman ng Bohol, Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat, and number 5, Siniloan Laguna, Eliana Marie Aduana. At ito na ang aking 6 to 10. Bye! Ayan, nakita na ninyo ang aking 6 to 10. So, anong masasabi nyo? Kaya kayo dyan, keep voting lang sa ating mga girls, sa Pina Beauty Philippines para umabot sa 5, para umabot sa 10. Di ba? Kasi nakasalalay sa boto ang isa sa mga placement sa top 5 at 2 sa top 10. Di ba? Bongga. Kaya maraming salamat kayo guys. Comment down below lang kayo ang inyong views and opinion and violent reaction dyan. Ilatag sa baba sa comment section ang inyong Miss Universe Philippines 2020. Ayan, there you go. Maraming salamat. This has been Gaysel Ortega. Paalam.